Magandang araw po, Nay at Tay. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago po tayo magsimula, gusto ko po kayong i-welcome sa ating session ngayong araw. Ang title ay Telemodule 1, Golden Years with Smarter Skills Gracefully Age Through Mastering Your Health Skills. Ako nga pala si Mary Angelica Zamora, isa sa mga tagapagsalita ngayong araw at kasama ko po si. At ako naman po si Trisha May Almo. Bago magpatuloy sa sesyon, ito po ang mga house rules na kailangan nating tandaan. Una, magbihis ng maayos at komportable. I-mute ang mikropono kapag hindi nakapagsasalita upang iwasan ang ingay sa paligid. At iniengganyo po namin kayong i-on ang inyong camera kung kaya po ng inyong internet connection or ng device para mas maging interactive ang ating telemodule. Next ay makipag-participate, makisali po tayo at huwag po tayong mahihiyang sumagot o magtanong sa chat box or mag-raise ng raise hand button sa ibaba. At maging present at focus po tayo sa talakayan at ipaalala kung may tanong gamit ang chat box or raise hand button para sa mga tanong. Bago po tayo magsimula, gusto po namin muna ipakilalang at layunin ng ating session. Unawaan natin ang kahalagahan ng personal na kalinisan at pangangalaga sa sarili at matukoy ang mga karaniwang maling akala at magbigay ng mga tamang impormasyon tungkol sa hygiene at itaguyod ng mga malusog na gawi upang mas maging independent ang pamumuhay natin at makibahagi sa interaktibong pagtuturo po ngayon. So ano nga ba ang kahalagahan ng aming sesyon? Una, nakatutulong ito sa ating kalusugan, dignidad at kalayaan. Kapag malinis at maayos tayo, mas maganda ang ating pakiramdam. Tama po ba? Boto naman po kung tama po ang tama po. Pinipigilan nito ang impeksyon at sakit kaya mas ligtas at mas malakas tayo araw-araw. Mas nagiging independent tayo sa pangangalagad sa ating mga sarili na hindi kinakailangang umasa agad sa iba kung alam natin ang tamang paraan. Ngayon, magtungo naman tayo sa icebreaker ng ating sesyon. So, sasagutin niyo lamang ang mga sumusunod na tanong ng guilty or not guilty na nakakakibat sa mga katanungan. Okay, simulan na natin, partner, ang icebreaker. Unang tanong, hindi naliligo pag may lagnat. Sino pong naniniwala sa ano na po ito? Guilty. Sino po ang mga guilty at not guilty dyan? Raise hand. Like react po. Guilty, not guilty po, thumbs down. Guilty. Ay, halati naman po yung reaction nyo. No? May guilty at may not guilty. Pero ang totoo po, hindi bawal maligo kapag may lagnat. Ang pagligo po gamit ng maligamgam na tubig ay makakatulong mapababa ang lagnat at nagpapagaan po sa ating pakiramdam. Ang mahalaga po ay iwasan ang malamig na tubig at siguraduhin po natin na natutuyo agad yung katawan pagkatapos maligo. Next question po. Sino naman dito ang mga hindi na iniisip nila na hindi na kailangan maglinis ng bibig kapag may pustiso na? Raise hand if guilty or chat pag not guilty. Or thumbs down pag not guilty. Ayan, mukhang maraming marunong mag-alaga ng kanilang mga sipilyo at mga bunganga. Hindi guilty. Mukhang madami po sila. So, ang tamang sagot po ay hindi ito totoo. Kahit may mga pustiso na tayo, mahalaga pa rin ang paglilinis ng bibig. Ang mga pustiso ay maaaring pag-ipunan ng bakterya, kaya dapat hinuhugasan ito araw-araw gamit ang tamang panglinis at hindi lang ng tubig or toothpaste. Next po. Okay, next na tanong ay, mas madalas maligo, mas mabuti para sa balat. Sino po naniniwala dito? Guilty or not guilty? Thumbs up. Thumbs up, guilty. Thumbs down, not guilty. Tama. Ano po tama? Guilty. Guilty po kasi akala po natin mas madalas maligo, mas mabuti, no? Pero po, ang totoo po, hindi po kailangan maligo ng madalas sa isang araw.
lalo na po sa mga senior po. Sobra pong paliligo ay maaring magdulot ng panunuyo ng balat. At ang tamang pagligo po sa senior ay isang beses sa isang araw or every other day. Depende po sa pangangailangan po natin. Next po. Sino naman dito ang mga naniniwala na kapag hindi pawisin, hindi na kailangan magpalit ng damit araw-araw? Thumbs up pag guilty, thumbs down pag not guilty, or pwede kayo mag-chat sa chat box. Go na po mga nanay at tatay, sagot na po tayo. Nagpapalit. Wow, very good si Sir Reynaldo, nagpapalit siya. Tama ba ito? Tingnan natin. Tama po na nagpapalit po tayo araw-araw kahit hindi tayo masyadong pawisin. Dapat pa rin magpalit ng damit. Bakit? Dahil kahit hindi halata na may pawis tayo, meron pa rin mga bakterya at dumi na pwedeng dumikit sa ating balat at damit. Kaya importanteng maging malinis palagi para maiwasan ang amoy at infection sa balat. Next po. Okay, last na question. Hindi ako nagsusuot ng salamin hanggat kaya ko pang magbasa kahit medyo malabo. Ay, parang feeling ko daming guilty dito ah. Dami nga pong naka-thumbs react, natataas. Thumbs up pa, ang dami. Ay, dami niyo pong guilty. Naku po. Pero po, ang sa totoo po, hindi po dapat natin hintayin na lumala ang panlalabo ng mga mata po natin bago magsuot ng salamin. Kapag hindi natin ginagamit ang salamin na kailangan natin, mas napapagod po yung mga mata natin at mas lumalala ang panlalabo. Kaya po, mga nayatay, wag po matigas ang mga ulo at magsuot ng salamin kung kailangan na po. So ngayon, naliwanagan na tayo sa mga dating paniniwala natin. Magtungo naman tayo sa health teaching ng aming sesyon. So dito, makikita po natin ang mga tamang personal hygiene at misconception na pwede po nating ma-encounter sa pang-araw-araw. Una po ay ang oral care o pangangalaga ng ngipin at bibig. Ito ang mga tamang gawin patungkol sa pangangalaga ng ngipin at bibig. Una, magsipilyo ng hindi bababa sa 2 beses sa isang araw gamit ang fluoride toothpaste upang maiwasan ang tooth decay at sakit sa gilagid. So, pag nagtutoothbrush po tayo, pwede po natin siyang gawin pagkatapos natin kumain. Every pagkatapos kumain, tapos sa umaga o bago matulog sa gabi. Next ay gumamit tayo ng malambot na toothbrush upang maiwasan ang pagdurugo ng gilagid. So, kailangan natin gumamit ng mga soft bristles na toothbrush na nabibili sa merkado para maiwasan yung pagdudugo ng gilagid dahil yung mga matatanda, very sensitive na po yung mga gilagid nyo. So, pag gagamit tayo ng mga matitigas na bristles ng toothbrush, maaaring magdugo ito at pagpugada ng mga bacteria. Next po ay linisin ang pustiso araw-araw gamit ang tamang solusyon upang maiwasan ang bakterya at masamang amoy sa bibig. Kaya nga po kanina, nilinaw po natin na kahit may pustiso na, kailangan po rin po nating pangalagaan ang ating mga bunganga. Pwede tayong gumamit ng mga mouthwash para po magmumog kung tayo ay may mga pustiso. Next po ay magpatingin sa dentista kahit walang nararamdamang sakit upang maiwasan ang pagkasira ng ngipin or infeksyon. Kung hindi po tayo makakapunta sa mga pribadong dentista, meron naman po tayo mga health center na nag-a-accommodate ng mga libreng check-up or meron naman pong mga sinasagawang mga dental mission ang na programa ang gobyerno na pwede po tayong makilahok upang makita natin kung ano na po bang kalagayan ng ating mga ngipin at bibig. So, bakit nga ba mahalaga ito? Kapag hindi naalagaan ang bibig, maaaring magdulot ito ng infeksyon, pamamaga ng gilagid at pagkawala ng ngipin na maaaring magpahirap sa ating pagkain at pagsasalita. So, ayun nga yung kanina, yung maling paniniwala, which is yung pustiso lang ang gamit ko kaya hindi na kailangan magsipilyo. So, no po yun mga nanay at tatay. Kailangan pa rin po nating pangalagaan ang ating mga bibig kahit tayo ay nakapustiso lamang. Next po.
magtungo naman tayo sa pangangalaga sa balat at buhok. So, ang mga tamang gawin na pwede nating i-apply sa pang-araw-araw ay una, maligo araw-araw o punasan ang katawan gamit ang malinis na basang bimpo upang alisin ang mga bakterya at pawis. So mga nanay at tatay, kailangan natin maligo, especially po sa klima na meron ang Pilipinas. Very mainit po at humid ang ating klima dito. Kaya mas maigi kung tayo ay maliligo araw-araw para presko tayo, or pwede naman kung hindi tayo maliligo, pwede tayong kumuha ng basang bimpo at punas po natin sa ating katawan. Next ay gumamit ng mild soap at lotion upang maiwasan ang panunuyo at pangangati ng balat. Huwag kalimutang gumamit ng sunscreen kung lalabas upang maiwasan ang sunburn at maagang pagtanda ng balat. So, linawin ko lang po dito, pwede tayong gumamit ng sunscreen kahit hindi tayo lalabas ng bahay. Mas maigi po or mas mainam kung kahit hindi lalabas, kahit nasa loob lang ng bahay, gagamit pa rin po tayo ng sunscreen. Regular na magsuklay ng buhok upang panatilihin itong malinis at maiwasan ang balakubak. So bakit nga mahalaga ang gawin ang mga routine na ito? So ang balat ng matatanda ay mas manipis at tuyo kumpara sa mga nasa middle age o mga bata na balat. Kaya mas madali itong magasgas o magkaroon ng sugat na maaaring pagmula ng mga impeksyon. So dapat po lagi tayong naka-lotion para po hindi po mag-dry ang ating mga balat. Next po. Okay, next naman po ay pangangalaga sa kuko at paa. So, ang tama pong gawain ay gupitin ang kuko ng hindi masyadong maikli. Kailangan po regular na gupitin ang kuko kasi po sa ilalim po ng mga kuko natin, dun po nagbubungad ang mga bakterya. Kaya kapag di po malinis ang mga kuko po natin, pwede po itong maging prone for infection po. Next po ay huwag kagatin ang kuko. Sabi nga po kasi, sa ilalim po ng ating mga kuko ay madami pong mga bakterya. Next po, linisin at patuyuin ang paa. So, kailangan po linisin ang paa araw-araw at siguraduhin tuyo ito upang maiwasan ang alipunga. Thus, kailangan din po natin magsuot ng komportableng sapatos upang maiwasan ang paltos at pananakit ng paa. So, bakit nga ba mahalaga ito? Dahil nga po, ang kuko po natin, lalo na po sa mga elderly po, is nahayaan na pong masyadong mahaba. And ang kailangan po is para mas less ang risk natin for infection, mabawas-bawasan naman po is para gupitin po yung mga kuko po. Or ano po, kung may help naman po dyan sa bahay is magpatulong na lang po magpagupit ng kuko. So next po ay pangangalaga sa pag-ihi at palikuran. Kailangan po natin uminom ng sapat na tubig, lalo na po sa mga elderly since prone po tayo sa dehydration. So sana po is mainom po na tubig ay 8 na baso po sa isang araw upang mapanatiling malusog at kidney at maiwasan natin ang UTI. Next po is gumamit ng malinis na tubig at mild soap sa maselang bahagi ng katawan upang maiwasan ang pangangati at infection po. Next po, kung kayo po ay nagsusuot pa ng diaper, palitan po natin yung diaper tuwing basa na or kapag tuwing 3 hanggang 4 na oras po. Para po maiwasan natin yung rashes at infection po sa balat. Next ay siguraduhin tuyo ang katawan bago magsuot ng damit upang maiwasan ang rashes at pangangati. Next po. Yan. Sundin po natin yung sayaw. Mabuti ang kamay. Sabunin ng sabay-sabay. Kuskusin mabuti at paikot-ikutin. Banlawan bago patuyuin. Ugaliin na gawin, huwag maging pasaway. Hugas kamay upang virus ay mamatay. Ayan po. Gusto niyo pa po ba ng isa pang beses na panoorin ang video or tama na po yun? Nasundan niyo po ba ng maigi ang paghuhugas ng kamay na video? Isa pa daw po, sir.
Gusto na nagustuhan yata nila yung sayaw. Paki-play naman po ulit para po sa ating lola at lola. Mabuti ang kamay, sabunin ng sabay-sabay, kuskusing mabuti at paikot-ikutin, banlawan bago patuyuin. Ugaliin na gawin, huwag maging pasaway, hugas kamay upang virus ay mamatay. Ayan. Na-enjoy niyo po ba ang video, short video patungkol sa paghuhugas ng kamay? Yes naman. Wow. Next po. Ay, ayan na po pala. Nandito na po tayo sa parte ng aming sesyon na open po sa mga katanungan. So, meron po ba kayong katanungan na pwede po nating iklaro ngayong araw? I-drop lang po sa chat box or pwede mag-raise hand or open mic para po ma-address po natin ang mga katanungan or may mga part po ba na hindi maliwanag or malinaw sa inyo na kailangan iklaro? May tanong po ditong isa, bawal maligo araw-araw. Yes po, bawal po maligo araw-araw, lalo na po kung elderly na po tayo. Since prone po nga po sa panunuyo po yung balat po natin. Kaya every other day po or gumamit po tayo ng bean po na basa po. Opo, tama po. So, yung tungkol po dyan, yung every other day po na paliligo, so pwede pong alternate. Maliligo po tayo, kunyari po, Monday, maliligo po tayo, full bath. The next day po, Tuesday, pwede po tayong magpunas lamang po ng bimpo. Tapos po, pagtapos po nating maligo, ugaliin po natin maglagay ng lotion para po maiwasan yung dryness ng skin natin. Okay po ba? Kapag gabi po, wala naman pong problema kung maliligo po kayo ng gabi. Kung gusto niyo pong mapreskuhan bago po kayo matulog, pwede naman pong maligo pa rin po kayo. Basta po hindi po kayo inaantok 'pag maliligo baka para po maiwasan yung maligo iwasan pong maligo ng inaantok kasi baka madulas po kayo sa CR. So, kapag kaya po ng katawan niyo or kaya niyo pong maligo ng gabi, pwede naman po. Mas mabuti pa rin po na kung gagamit po kayong maligamgam na tubig. Kasi po pag gabi po, medyo lumalamig na po yung tubig sa Opo, gilid. tama po. Yes po, kailangan po natin magmumog pagtapos magsipilyo para po maalis natin yung fluoride po. Ano tama pang sipilyo? Dapat pala may demo dito, partner ng pag-toothbrush. I-demo mo Kaya na nga eh. Sayang. Baka pwede mong i-demo sa kanila, partner. Parang ano yata, partner. Dapat ikaw. Or Pero ano po, pag toothbrush lang naman po is, ang turo po ng dentist, up and down, ganyan yan. Normal na pag toothbrush din po. Ako ay pawisin, kaya gusto ko araw-araw. Bawal pala yun. Yes po, bawal yung araw-araw. Kahit po, masyado po tayo nainitan, magbimpo-bimpo na lang din po kung ganun. Meron pa po ba tayong mga katanungan? Huwag po kayong mahiya. Mag-chat lang po kayo sa chat box natin. Kung meron pa po kayong nais na iklaro. Sige po. Kung wala naman po, pwede po ba tayong mag-heart react? Heart react or thumbs up kung wala na pong katanungan.
Mukhang naintindihan naman na nila partner ang ating Ayan, nakakatuwa naman at may naintindihan ng ating mga lolo at lola ngayong araw. Sige po. okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikilahok. Sana po ay may natutunan kayo ngayong araw. Tandaan po natin, ang kalinisan ay isang paraan upang mas mapanatili nating malusog ang ating katawan. Malinis na katawan, masarap sa pakiramdam. Maraming salamat po at kita-kits sa susunod na session. Maraming salamat po. Kita-kits po sa next telemodule.